Hi there mga kababayan! Good afternoon, good evening, and good morning to everyone. So, for today wala po tayong live. Bali, mag-upload lang po tayo ng video ngayon. Sana po ay panoorin nyo at supportahan nyo po ang channel natin. Tayo po ay isa sa mga DDS supporter or DDS vlogger. So, kindly like, share, subscribe, and of course, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga uploads or live. Kung meron man tayong live, ahead of time, ma-notify po kayo. Or even sa mga uploads, ma-notify po kayo. So once again, sa ating mga kababayan sa amang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. And for today, ang i-cover natin sa ating upload or sa ating video, hihiramin natin yung first video natin with Kong Marcoleta sa Net25 sa Saganang Mamamayan, and then after that we will hear from Attorney Vic, or pwede naman natin yung sa SMNI din, yung interview nila MJ and Admar. So ang ating hot topic ngayon ay ito ang pinag-uusapan na ang tawag nito regarding dun sa kalaban ni Tambi sa Tacloban City dahil di umano, di ba, na disqualify daw siya. So let us see, tignan natin kung ano yung mga masasabi ng ating mga batikang mga abogado. And of course, pakinggan din natin mamaya sa SMNI, and then pwede naman natin balikan yung mga picture. As you can see on the screen, yan po si Miss Nene. Yan po ay isa sa mga itinaas ni FPRRD. At alam po natin na solid Duterte po si Miss Nene. Makikita nyo din naman po sa screen dyan sa description. So, para aware po tayo kung ano po yung topic natin ngayon. At para sa mga hindi pa po nakakakilala or hindi aware, kasi may mga iba kasi na nagko-comment kung sino daw po yung si Miss Nene na sinasabing katunggali ni Tambi sa Tacloban City bilang I think first district na congressman. So yung mga iba nga madaming ang nagko-comment na ngayon na pinapalakpakan na nga si Tambi dahil nga sure win na siya kung wala siya makakatunggali, di ba? But anyway, para mas lalo nating maintindihan, ating tunghayan si Kong Marcoleta. Siya po yung unang-una nating ipi-play. Tingnan natin kung ano yung naging comment niya regarding dito. So, let's start mga kababayan. Once again, sa mga bago pa lang po sa channel na ito, News ko po RD po ang channel natin, at please don't forget to subscribe, like, and share, and of course, pakihit na rin po yung notification bell. Thank you! Pasensya ako po magpapasalamat sa inyo. Ayun, oo. Pero ito, iba naman itong nag-text sa akin, Jen. Opo, ano sabi naman, Kong? Oo. Kanina pang umaga ito, mabuti siguro, banggitin na rin natin, Opo. Ito ay kumakandidato na congresswoman Okay. Opo. sa distrito na kung saan ay lumalaban ng congressman ang aming speaker Martin Romualdez. Tacloban po. Sa Tacloban, Ipinakita niya sa akin itong kopya ng official ballot. Ano po? Ang totoo niya, nandito. Kasi yung mga senator ang mauuna eh. Official ballot? May kopya kasi pwede ka naman kumuha na para opo, makita mo sample, kung saan ka yung official ballot mismo, Opo. para makita mo kung saan Lagay yung pangalan mo. halimbawa ako, Oo. nakakuha kagad ako, yung pangalan ko nando sa pangatlong column. Nasa bandang itaas. Opo. So medyo komportable. Alam na alam mo, pwede mo sabihin ngayon sa mga boboto sa'yo, tingnan po ninyo kagad yung third column sa bandang taas, kitang-kita nyo na po para hindi kayo mahirapan, para hindi nyo na po hanapin. Opo. Ngayon, ito, ipinakita niya, sapagkat siya kumakandidato rin congresswoman doon sa Tacloban, bakit yung pangalan niya wala? Dun sa Ang balota. pangalan lang ni Speaker Martin Romualdez, ang nandito, blanco na lahat. Oo nga ako, kasi Ganun po. Official po yan, Kong? Galing sa ito, Comelec? ayaw ko maniwala, ibigay mo nga ako, kumuha ka nga ako. Ito, pinakita nila. Ganun ba? Paano nga siya may boboto kung wala kung wala yung ano niya? Ito, Pati nga po. ayan Sa bandang ibaba ng mga senators.
Oo nga. Sana kung may ano One natin. lang ang nakalagay eh. O di ba hapon 5:36 pala naman, i-forward natin kay I-forward Direk. natin O, kay para Direk. baka sabihan, para at least ma-appreciate ng ating mga viewers, ano? Oo, At kasi nakasubaybay sa ayaw palatuntunan. ko ngang maniwala eh. Bakit naman kako hindi? Baka kako hindi ka talaga nag-file ng COC. Opo. Eh, nag-file po ako eh. Kanyang ganun eh. Eh di mabuti ka ako, makipag-ugnayan ka na sa COMELEC. Sa COMELEC, opo. Para sa ganun, habang may panahon, eh di maisaayos. Ganun po. Di ba? Oho. O di pa. So, yan, may official ballot siya na ipapakita mamaya. Kung medyo blurred yung copy, I think meron akong na-save dito. Let me just go over. Ito. So, as you can see on the screen, makikita nyo po mga kababayan dito, may encircle dyan. Nakalagay na lang dyan pangalan ni Tambi, di ba? Wala naman siyang katunggali, di ba? So, yung sa box, yung pangalawang box na sa gitna, tsaka yung pangatlong box, wala naman siyang katunggali. So, yan yung tinutukoy ni, Kong Marcoleta. If you cannot see, I'll just gonna, ano tawag nito? Yan, i-maximize natin. Yan na pala yung pinakamalaki niya. So, as you can see, yung red na na-encircle dyan, ang nakalagay lang dyan is yung pangalan ni, tawag nito? Nagbatuloy si Tambi Los. Para sa akin kasi yan, ang niya, si Los. Yan eh, for sure yan, patatalo yan. Kung meron siyang kalaban dyan, di ba? Kaso mo, ang problema, wala eh. Wala siyang kalaban dyan. So, yun yung topic ng maraming ngayon. Kasamahan nating mga nagbablog ng mga DDS. So, ito po yung natin. Kasi kailangan nating magkaroon ng clear picture dito regarding dito sa nangyayari dyan. Very detailed mamaya si Attorney Vic. Tapos yung merong in-interview sila MJ doon sa SMNI. Sorry po, nakalimutan ko yung name niya. But anyway, mamaya makikita po natin, panoorin natin, or pwede nyo pong balikan sa SMNI, sa Nightline News nila ng Friday. So, makikita nyo doon. Ituloy natin saglit kay Kong Marcoleta, and then dyan, meron akong space kasi. So, we will just move forward. So, let's see this ones muna mga kababayan. Paano natin kay Direk? Baka Sige, sakaling forward may niyo po. habol natin. Maaga pa lang naman, Kong, ha? Oo. Para at least, mamaya, balikan po natin yan. Oto, nagpapa-shoutout din pala. So, yun mga kababayan. So, ang next na part niyan, ito, tignan natin, ipapakita nila dyan. So, anyway, meron naman tayong clear picture dyan sa other side. So, yun, tignan natin kay Kong Marcoleta yung, explanation niya. Meron pa rin naman siyang, meron pa rin naman siyang, statement regarding dyan. So, let us watch. Kita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official ballot ito ng COMELEC. Yan ang official ballot. Ayan, makikita mo Opo. yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, oh. Opo. Ito po ba yung bibilugan, di ba? Oo, Sa shade. oo, Sa shade makikita mo doon sa doon sa House of Representatives, ayun, oh. Opo. Isa lang ang kandidato. Oh, may 3 espasyo doon. Oo. Sabi niya, wala po ako eh. Member. So yan ang iboboto, isang pangalan lang lumilitaw, no? Kung mandidato siya, kaya dalawa sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan. Paano mo nga siya iboboto? Taas nyo ng konti. Doon sa, Nawala. Taas Direct. po nyo ng konti. doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Itaas na ganun. Ayan, yan. Oh. Tama na yan. Oho. Ayan, Romualdez Martin, House of Representatives. Lakas. Okay. O, blanco na yung 3 espasyo. Oo nga, Eh, no? nasaan si Romilda Bacale Amago? Alam ko yung pangalan niya eh. Oho. Tapos ang kasunod na, yung provincial governor. Oo, et ibig cetera, et sabihin wala. cetera, Kaya sabi ko, pumunta ka sa COMELEC para sa ganun. So ibig sabihin, ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun Kaya po. magtataka siya, paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano? Paano siya makakakuha ng boto? Gagawa na lang ng para idikit, ganun. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, no? Tatanong siguro natin sa COMELEC, bakit nga siya wala? Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda na senador, baka napunta ka ron, kako. Baka nga. Hindi po, tiningnan ko wala naman po sa Oo senador. nga. Oo. Baka nilagay siya doon sa board member, hindi naman. Sabi ko, tingnan mong mabuti. At kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Oho.
Maalala ko nga guys, 'di ba sinabi ni VP Sara, mamaya pakita natin yung sinabi ni VP Sara na hindi nga yan si Tambi nakaranas na may kalaban kasi mostly, 'di ba, kung hindi ako nagkakamali, parang may mga nakabanggit dati ng mga vloggers na hindi ko alam di umano daw kung totoo, i-correct po natin ang sarili natin kung sakaling mali. Pero yun nga daw ang ginagawa nga daw yung ganyan, parang gurguran bago yung official na election or yung kung kailan na boboto yung mga tao, ganyan yung ginagawa nila. So, gaya nga ng sinasabi ng iba, ang term pa nga na ginamit, yung ano ay pinapatumba or something na ganon. So, ako naman, hindi naman ako taga-Tacloban, so I don't have any, knowledge about that. Napanood ko lang dati yan sa isa sa mga kasamahan nating mga DDS din. So, lalong-lalo na yung mga taga doon na wala ngang nakakalaban yan, wala daw, hindi nga daw nakaranas ng ang tawag nito, yung totoong patimpalak, kumbaga contest, ganyan. So, alam mo na yung taktika nila. So, may marami nga nagko-comment yan na parang PI daw yung yung administrasyon ni Ngagba, 'di ba? So, nagagawa talaga nila lahat ng gusto nilang gawin, 'di ba? Para kitilin or anuhin yung mga alam nyo na, gurgurin yung kanilang mga kalaban. So, meron pa nga nagsabi dyan kanina kasi tinitignan ko tong sample ballot na ito. Sabi, kaya daw yan siya nananalo kasi wala naman daw siya laging kalaban. So, parang ang nangyari at ay sinasabi na di umano tinatakot daw niya yung mga or tinatakot or tinatanggal yung mga walang kaalam-alam, yung parang ganon. So, yun yung mga nagiging hinaing ng mga tao dyan sa Tacloban, Leyte, or kahit yung mga iba din na nakakakilala sa kanya, ganyan din ang sinasabi nila. So, di umano, sure, hindi ko kasi sure, basta na lang, marami kasing nagko-comment mula nung lumabas ito na balita regarding din nga sa pagtanggal nga sa magiging katunggali ni Tambi. At ang usap-usapan kasi, talagang malakas daw yan si Nene, yan na nga lang. Sinasabi pa nga nung iba, yan na daw yung panahon na matatalo or matatanggal na yan nga si Tambi. Pero syempre, hindi nga niya pinayagan. So, alam na natin, di ba, kung anong yan. Ang term nga nila dyan, talagang namamayagpag ngayon ang maduming politika sa Pilipinas, di ba? So, yun, tuloy natin. Ayan liwanag. Provincial Ayan governor. ang governor Opo. Provincial Vice Governor. Opo. Member Sangguniang, ng Sangguniang Panlalawigan, Panlalawigan. board Nandyan. member. Pero mauna yung member ng House of Representatives. Wala siya doon. Hindi pa tapos ito, Kong. Baka nakauna lang siya kumuha, tapos piniprint na. Hindi ko kaya ganun. Ewan ko. Kasi pareho lang nung sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang, hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba. Ipinakita kasi lang nila. Balls ang Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan anong column ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro. I-follow up siguro. Ano po pangalan, Kong, nung tao? Romilda Bacale Amago. Ito yung babae na... Okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Kaya ako na-memorize yung pangalan niya Siya lang naglakas loob na lumaban kay Speaker sa pagiging representante ng Tacloban City. Hindi mo ba hangaan yun? Espesipo, nilaban niya, Speaker of the House of Representatives. Oo nga, no? Kahangaan. Kaya nga nung siya sa akin, baka naman hindi ka ako talaga nag-file. Hindi po kanya, pupunta ko dyan, sasama ko yung abogado, bilisan mo. Oo nga, no? Ang problema ko lang dito, paano yung mga na-print na? Oo nga. Na wala yung pangalan niya. Kung gawa na ito, sana man lang first batch pa lang ang nagawa. O kaya naman, baka binigyan lang siya ng sample. Sabi, sana man lang, lang yan, siguro mga ilang daang libo lang yan para ipakita sa kung may mali o wala. At pagkatapos na nakita na walang mali o may mali, i-edit, i-adjust pagkatapos. Pag wala nang nagko-complain, at saka ngayong gawin. O baka na may takdang panahon para lang, ito nga, para ipakita sa ating lahat, di ba? Opo, sana, Kong. At least ngayon, naipakita natin. Baka naman, ang balik kami nanonood sa atin, Kong.
paki-call na lang po natin ng attention. Ano, ha? Oo. Ay, teka lang. So, yun mga kababayan, that's for the Saganang Mamamayan sa Net25. So, thank you so much. Kung gusto niyo pong panoorin yung buong program nila for that day, Friday, you can just go over, punta nyo lang po sa Net25. So, thank you so much hiniram po natin ang kanilang video. So, move tayo dito sa SMNI bago tayo kay Attorney Vic. Dito muna tayo sa SMNI kay MJ and Admar. Mabilis lang kasi to yung sa in-interview nila na I think party list din ito. So, isisingit lang kasi ni MJ yung tanong regarding dyan. Sa Tacloban kasi, nagkataon na yung tanong, tinanong niya kung taga saan, sabi sa Tacloban Leyte daw. So, yun, naalala ni MJ. So, ito yung question ni MJ sa mga bisita nila ngayong, ngayong Friday. Banggit po ninyo si Speaker Romualdez. Balitaan po ba ninyo yung katangi-tangi niyang makakalaban sana sa eleksyon na DQ? Oo nga eh. Ano bang- Nagulat niya ako eh. Ang basihan ay parang hindi raw siya nag-stay sa First District of Leyte, which is nag-transfer siya doon sa voter. Mga 1 taon mahigit na eh. Ang naging problema, parang nakita ko doon sa dokumento, merong resolution ang ERB, the Election Registration Board, na-approve yung resolution na yan ng October 19 or 18. Pero linabas lang nitong January na, nung nagpre-printing na ng balota. So, wala na. Walang kalaban ngayon si Speaker doon. Congratulations. Grabe sir, no? Paano pala yung ganon? Ewan ko, kasi nangyari eh. Lumabas yung resolution nitong January lang. Pero last October pa pala, meron ng resolution na yan. So, wala nang alam siguro yung kalaban niya. Kaya nung nalaman, yun na. Magpiprinting na ng balota. Kaya hindi na siya kasaya doon. Anong mga legal battles na gagawin nila dyan? Sir, kamusta ang Tacloban ngayon, sir? So, yun, yun yung naging point ng isa sa mga bisita nila sa SMNI, sa Nightline News. So, yun nga, bigla na lang daw wala. Ano ba naman yan? So, kagaya nung nga kanina dinidiscuss ni Kong Marcoleta, di ba? Nag-text sa kanya si Miss Nene. Si Miss Nene yata yung nag-text, di ba? So, parang, ano ba naman yan? Bigla-bigla na lang na nakita nila na wala na siyang name or na DQ siya, di ba? Pero I think inaapila naman yan kasi may mga may mga nag-comment na parang inaapila daw yata. Hopefully hindi hindi mag-prosper yung plano nila Tambi, di ba? Na na wala siyang katunggali kasi syempre for sure na panalo na siya na naman ang uupo. So yan, nang nakikita nyo sa screen, sa kabilang screen, so pinusa natin dyan sa kabila. So yun lang po yung part na gusto nating kunin para lang tayo maging aware sa mga naging opinion din ng mga ibang mga personalidad. So eto, nakalagay nga dyan yun nga, pangalan daw ni Miss Nene, Romilda Bacale, na yung makakalaban nga ni Tambi, di ba, sa Tacloban, dinisqualify ng COMELEC. So, di ba, ang tindi, grabe talaga ang ngayon, ang administrasyon ng Garapalan talaga lahat. So, balikan lang natin yung mga picture yan, yung kinaas ni FPRRD, si Miss Nene, yun yung time, kasi alam naman natin na solid, talaga siya, DDS, supporter talaga siya ng mga Duterte. So, meron din si VP Sara, so ito pa isa pang photo, I think, saglit lang, nandito si VP Sara. Yun. So, yan yung photo nila ni VP Sara din. So, kaya nga siguro, threatened yan si Tambi, diba? Alam na natin talaga na takot na takot siya na matalo. Kaya ganyan siguro, na gurgur na, kumbaga tinanggal na sa listahan ng mga makakatunggali ni Ngagbayan, si Miss Nene. So, move tayo yan. Yan yung kanina na pinakita ko. So ito, punta na tayo kay Attorney Vic. But before that, maalala nyo mga kababayan, ito yung sinabi ni VP Sara back in November 27. Ito na pinost ng ArcLight. So, pahiram muna ArcLight ng inyong post sa inyong account. So, ito, sabi niya kasi dito ni VP Sara noon, gusto kasi mag-vice president niya ni Ngagbatulay ni Tambi, at hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at mga senator
na mag-vice president, yan si Tambi daw, sabi ni VP Sara, at hindi niya alam na ayaw ng taong bayan na magpresidente rin siya. Tama, yan. Ang binabanggit nga niya yan, yung isang yan, yung lalaki na yan, nakatabi niya si Tambi. Diba? Unfortunately, hindi maintindihan yun, or hindi maintindihan niya yun ni Tambi. Yun ang problema. Kaya ang ginagawa niya para manalo siya, tag nito, chinuchugi niya yung kanyang mga kalaban. I mean, hindi naman literal na chinuchugi or ginugurgur. I mean, gumagawa lang siya ng paraan para siya na lang yung matira na kandidato para manalo siya, 'di ba? So, kasi wala man siyang kalaban, 'di ba? So, tingnan natin kung ano yung magiging remedyo nila diyan. And then, remember this one as well. Sabi niya dito, there's nothing in you except money daw. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa'yo. Senator man or senador man, senador man, vice president man, walang buboto sa'yo. Hindi ko alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban. Eto, back in November 23 pa na nakapost sa ArcLight. So, ayan yun, yung sinabi niya noon. Kaso nga, ayan nga, ang nangyari, ngayon, bigla na lang last minute, 'di ba? Wala na yung mga katunggali niya, natira na lang siya na lang, 'di ba? So ano 'yan, garapalan. Ano talaga 'to? 'Di ba malala niyo yung sinabi ni Mangga dati ni Amy na wala daw gamot sa kakapalan ng mukha niya, 'di ba? Oh, well, ano ngayon alam mo yan, mga dead man na lang yung mga yan, kahit anong sabihin ng mga tao, kasi alam naman natin na ang focus lang talaga nila ay kailangan nilang makaupo ulit, 'di ba? So, let us see. Ito na kay Attorney Vic. Pakinggan natin yung sasabihin niya regarding dyan. Wala po yung pangalan ni Bacale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas, yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bacale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bacale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, Nene Bacale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bacale, Nene, dyan sa balota sapagkat karapatan po, hindi na ni Nene yung ating right of suffrage, yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC patuloy din pinapaboran ang baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nila? Patunay. Humingi po at binigyan ng exemption ng COMELEC yung AKAP, yung AIX at kung ano-anong ayuda pa. Pwede raw pong mamigay. Bakit hindi ninyo patapusin ang kampanyahan bago nyo ituloy yung AKAP, yung AIX? Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman yan Pero yung unconditional, unmitigated, and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga tamad, yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ang COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At kay Diamond, Lea Catalina, Pucha, Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayo mag-ingay dyan sa 1st Legislative District ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito, kaya tinanggal nila si Bacale Nene. Ganito na po kasama
ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy. Ito po yung kopya. May receiving copy pa nung Nene Bacale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siyang tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bacale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang ng mga taga Leyte, hindi lamang ng mga taga Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees, you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa 3 listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo, na walang viable economic and profitable activity? Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan. At na 55 minutes na po tayo. Kaya nasabihan na mapuputol na tayo. So samahan po ninyo ako sa muli po nating pag-live. Welcome po yung inyong mga tanong. Tuloy-tuloy po tayo. Andyan po yung link ng aking interview kay Binibining Karen Davila. Sana ho'y panuorin ninyo, i-share ninyo, ibahagi ninyo. And again, I'd like to thank Binibining Karen Davila for inviting me at ako'y nabigyan ng oportunidad na magpasukat at magpasuri hindi lamang sa kanya, kundi sa inyo, sambayan ng Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon 2025, tayo po'y magkaisa. Dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago pag naghatid ng bago sa Senado, number 55. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. So, yun mga kabayan, sorry, nawala yung mic ko. Hindi ko na-on. So, yun, pinapalabas ko lang yung sa kabilang screen ko, yung regarding dun sa tree planting na ginagawa ng KOJC. So, yun, every weekend kasi nila ginagawa yan. And yun, para at least naman yung sa mga balita dito sa kabilang side ng aking screen, ay maano naman tayo, at least mapacify naman tayo ng konti sa nakikita natin sa kabilang screen. So, yun nga, yung sinabi ni Attorney Vic, maliwanag naman yun. Lagi-lagi naman yung sinasabi ni Attorney Vic. Tsaka alam naman na natin yung platform ni Attorney Vic. And don't forget, number 55 po siya sa balota. Makikita nyo po siya sa balota, number 55. And of course, huwag po natin kalimutan si Pastor, number 52, at saka si Congressman Marcoleta. And kahit, lahat po ng in-endorse po ni FPRRD, supportahan po natin. So, alam niyo na po kung sino yung mga yon. At as I promise, I'm still fixing kung sino-sino po yung, yung mga gusto ko po na manalo sa sa next na na halalan. So ipapakita po natin yan basta lahat po ng suportahan po natin lahat ng in-endorse po ni FPRRD. And once again, as you can see, yan po yung naging topic natin ngayon regarding yan kay Miss Nene. So, titignan na lang po natin next time. Abang-abang po tayo kung ano pong magiging update dyan. So, for the meantime po, magpapaalam po muna ako mga kababayan. Lagi po tayong mag-iingat para sa Pilipinas nating mahal. Mag-iingat po tayo saan mang panig ng mundo. Once again, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. And my YouTube account po or YouTube channel po is News Ko po RD. So maraming salamat po at makikita po tayo muli sa susunod. Salamat. Thank you so much. Bye-bye.